tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap na ang alas 5 na po na umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ang araw po ng Tuesday. Ngayon po ay 18 na po sa buwan po ng August 2026. Kumusta mga kasama? Kami po ay umasa na nasa mais kayong kalagayan at ang malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning si Radyoman Chiptik Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Malunggay pandesal vendor patay matapos na pagbabarilin kahapon sa Barangay Bulit sa bayan po ng Dato Muntawal sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Isang lalaki din patay sa pamamaril sa bayan po ng Tugunan Special Geographic Area kahapon. Una sa lahat, headlines. Municipal Councilor ng Radya Buhayan nakaligtas sa tangkang pananambang kahapon sa bayan po ng Lambayong Sultan Kudarat. Una sa lahat, headlines. Dato din na Sinswata Municipal Peace and Order Council meeting pinatawag kahapon ni Mayor Dato Abdul Main Baba Abbas. Matapos ang nangyaring pananambang sa convoy ni Chief Minister Makakuwa sa Barangay Bito, nanawagan na sa mga barangay officials na dapat maglagay ng mga CCTV camera sa kanilang lugar. Una sa lahat, headlines. Special Investigation Task Group binuo na po ng PNP sa nangyaring pananambang sa convoy ni Chief Minister Makakuwa. Samantalang 59 o 57 na mga sa basyo ng M14 at M16 na recover sa crime scene. Una sa lahat, headlines. Election-related incident, isa sa mga motibong tinitignan ng PNP sa nangyaring pananambang sa convoy ni Chief Minister Makakuwa. Una sa lahat, headlines. Election sa bar matuloy ayon pa kay COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia. Despite na sa nangyaring insidente sa pananambang sa convoy ng Chief Minister. Una sa lahat, headlines. Dalawang lalaki naman pinagbabaril sa bayan po ng Dato Abdullah Sangki. Una sa lahat, headlines.
emergency. O United Bangsamoro Justice Party nagsagawa ng Grand Proclamation Rally sa probinsya ng Basilan kahapon. Pinangunahan ni Chief Minister o pinangunahan ng MLF Chairman at UBGP Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Unang-una sa lahat, headlines. Samantala, BFP sa Maguindanao del Sur naglunsad ng aktibidad sa bayan po ng South OP, mga barangay chairman at mga barangay kagawad. Nanumpa sa BFP kahapon. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa ating unang radyo ng balita ngayong araw po ng Tuesday. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa this morning. Siyempre pa sa ating mga suki sa ating Facebook page live. Good morning po sa inyo. Oras natin ganap na alas 5:08 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid po sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandalang ito sa bahagi ng Mega Market sa area po ng Bagsakan. Mapia mapita sa Kanalangon San, kailangan meron pong mainit na pandesal, inyo pong mainit na native coffee, lalo na kung Anas coffee ang inyo pong gamit. Good morning po sa inyo, sa ating mga tricycle driver, sa mga habal-habal driver. Siyempre pa sa ating mga jeepney driver, mga townways driver, biyaheng awang super, village super. Good morning po sa inyo. Good morning kay Dato Tuguto ng SPDA at kay Simbay Adam, kay Wahida Akan na Mamalapat at kay Bayo Makulusong Bitimbang Waya, kay Jeric Salapunin, good morning. Kay Dato Tung Waya ng Purok Bay Alabi, kay Sally Abdul Karim, kay June Kasan at kay Miss Bunko ng Qatar at kay Nancy Sabado Rimonde. Good morning po sa inyo. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Patay sa malunggay pandesal vendor matapos na mabiktima ng pamamaril kahapon ng umaga sa bayan po ng Dato Muntawal. Partikular sa barangay Bulitsa National Highway ng naturang bayan. Sa inisyal na report ng kapulisan, binabaybay ng naturang biktima sakay ang kanya pong karo na may dalang pandesal nang siya po'y sundan ng mga sospek at walang awang pinagbabaril na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Agad na nasawi ang naturang biktima dulot ng tinamong mga tama ng bala nito. Matapos ang insidente, mabilis namang tumakas sa mga sospek. Sa ngayon, di patukoy ang pagkakilanlan ng naturang biktima. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa area po ng Lambayong na kung saan nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang Municipal Councilor po ng Radya Buayan sa Maguindanao del Sur matapos itong tambangan sa area po ng Barangay Tumihines. Sakop po ng Lambayong sa Sultan Kudarat Province kahapon po ng umaga. Kinilalang biktima na tinarget sa naturang pananambang na si Municipal Councilor Bin Nasipa Buayan Uto Salongan na miyembro po ng Sangguniang Bayan po ng Radya Buayan. Sa kanyang report sa ating kapulisan, galing siya ng Radya Buayan patungo sana ng Tacorong nang pagdating sa Barangay Tumagines. Siya po'y tinambangan ng mga suspect na sakay ng single motorcycle na nakaabang na sa naturang lugar. Mabutit hindi sila tinamaan na may apat na sakay ang naturang pickup truck na isang Hilux.
Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng lambayang PNP na alam kung anong motibo at kung sino ang nasa likod ng naturang pananambang sa municipal councilor. Unang radyo, unang balita. Kasi nga, yung mga bata, isinatid ko muna. So, nung pabalik na ako ng radyo ba yan, tinambangan na ako doon sa may sa may tulay ng Tinumigis. Sakop ng Lambayang pa yun, Tinumigis. So, while na kami, on the way yung sasakyan namin, siguro away from 20 meters parang or 30 meters, nakita ko yung merong naka-posting na tao. So, akala ko parang may ginagawa lang doon. Yes, sir. Kasi tabi niya motor. So, ngayon, pagka malapit na kami, mga 10 meters, binunot yung baril. So, pinagbabaril na kami. Ilang tao, sir? Isa lang tao. Yung nakita ko doon is isa lang. Isa lang. Isa lang yung nakita ko. Unang radyo, unang balita. Oras natin ganap ng 5:12 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ni Atty. Sherif Amas na kumakandidata sa unang distrito po ng Cotabato City para sa Parliament na sa ilalim po ng United Bangsamoro Justice Party. At ang oras na yan, hatid po sa atin ni Anwar Young Fighter Alamada na tumatakbong parliamentary district sa 5th District po ng Maguindanao del Sur. Number 1 na sa balota sa ilalim po ng UBGP. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, dito naman sa bahagi po ng Maguindanao del Norte na kung saan nagpatawag kahapon ng Emergency Municipal Peace and Order Council meeting ang si Mayor Abdul Main Baba Abbas. Hinggil ito sa nangyaring pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abduropa Sami Gambar makakuha noong Sabado po ng hapon. Kasama nito sa MPOC meeting ang tropa ng Municipal Police at ang Philippine Marines at ang 14th Mecca Company, ang iba pang barangay officials at ang Municipal Councilor. Merong panukala si Mayor Abdul Main Baba Abbas sa mga barangay officials na dapat ay magkabit ng mga CCTV camera nang sa ganon ay meron pong makaptured ng mga camera kung sakasakali pong may mga insidente katulad ng pananambang na nangyari noong Sabado po ng hapon. Unang radyo, unang balita. Kaya sa CCTV na number 5. So, last meeting na MPOC. So, yan ang extension ka muna na talagang importante mo na niya CCTV na okay, dahil problema siya na may kamalakil na masagot sa AIP na nakakaroon sa AIP ayun ang pupuluhan, natatawa niya mo ulit. Okay, ito, kaya ako nagtalulo ba na siya sa tama yung boundary sa akin. Ang boundary sa Vice Mayor. Ito ba? Kaya ako makasuggest siya, yung kinakailangan nila, bawat barangay na mayroon. Nanakot mo mga punong barangay na mag-provide kayo ng CCTV sa inyong mga barangay. Pero kung maninanyagan, magkagasto pa sa 40,000 na demand na limakan. Anin na ang kamera sa 40,000 na yan. Unang radyo, unang balita. Nagpresent din kahapon sa naturang MPOC meeting ang polis ng Dato din Sinswat na nagbigay ng update sa kanilang sinasagawang investigasyon sa naturang pananambang sa convoy ni Chief Minister Makakuwa. Ayon pa sa PNP, naka-standby na umano ang ilang individual sa naturang lugar bago pa man dumaan ang convoy ni Chief Minister Makakuwa. 57 na mga samot-saring basyo ng balang kanilang na-recover sa crime scene kung saan ito ay may kinabibilangan ng M14 at ng M16. Sa ngayon, patuloy pang bine-verify ng PNP ang kanilang
ang posibleng person of interest sa naturang insidente. Unang radyo, unang balita. During the field laboratory, ito po yung mga nakuha namin doon na basyo ng bala. 57 pieces of hard cartridge cases of 5.57. 4 pieces of cartridge cases of 5.56 or malay. 4 pieces of hard cartridge cases of 7.62 mm or M40 siguro yan. 2 pieces of misfired cartridge cases of 7.62 mm and 3 pieces cigarette butts. Yan. Ibig sabihin, ang nigarilyo, medyo nang-istabay pa doon yung magkakandak ng abos. Pero may mga nakita po kami yung na sigarilyo. Then, one of the suspect was identified by one of the residents. Sir, yung bahay doon, sir, may doon na nagtambay pa doon sila before mangyari yung bus. Then, ang investigation po namin ngayon, Mayor, is still ongoing. Ang motive is yet to be determined. Unang radyo, unang balita. Yun mga kasama ang tinig ni Police Captain Tony Dimaro, ang Deputy Chief po ng Dato Ordinance SWAT PNP. Pero sa pambansang pulisya kahapon, nag-conduct din po sila ng press conference hinggil sa naturang insidente ng pananambang at kanilang sinabi na ito'y may kinalaman sa eleksyon ang nangyaring pananambang kay sa convoy ni Chief Minister Makakuwa na may kaugnayan sa election-related incident itong naturang pangyayari. Sa ngayon, meron na pong binuo ang pambansang pulisya ng Special Investigation Task Group para mapadali ang pagresolba sa naturang insidente. Unang radyo, unang balita. So, is this an election-related incident? As of now, this is considered as a suspected election-related incident since it involves a candidate or a public official in the said area. And it happened during the election period. Alam naman po natin, election period is July 16 to extend unto September 29. So as of now, it's still a suspected election-related incident. Now, mag-convene po yung committee dito to ascertain whether this will be considered finally as an election-related incident once it meets yung mga criteria, so to speak, po, para maging ERI siya, conditions. Yes, SITG, ICM was already created and they had the first meeting August 15 or 16. Or immediately after yung incident po. Unang radyo, unang balita. Yan mga kasama, si Police Colonel Allen Rayco, ang spokesman pa ng pambansang pulisya. Na kanya pong inihayag na ito po ay may kaugnayan po dito sa election-related incident, itong insidenteng ito. Samantala, despite ng naturang insidente, tuloy ang halalan dito sa BARM at generally peaceful naman ang Bangsamoro. Ito ang inihayag ni COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia sa kabila ng pananambang sa convoy ni Chief Minister Makakuwa at siya po ay nakataktang dadalaw dito sa BARM para personal na kausapin ng PROBAR at ang 6ID hinggil sa status po ng seguridad. Unang radyo, unang balita. Siyempre, yung iba nagkaroon ng agam-agam, yung iba nagkakaroon ng takot. Pero sinasabi po natin, number 1, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. Number 2, yung nag-iisang pangyayari yan, bagamat ang involved ay ang ating Chief Minister, ay hindi po dahilan para si COMELEC ay maglagay sa lugar na yan o kahit anong parte ng Bangsamoro under COMELEC control. At the same time, inalerto lang po natin ang AFP at PNP dahil nga sa sinasabi natin, baka yan kasi ay dahilan ng mga gumawa nito upang mag-create ng tensyon o kaya naman para lang magkaroon ng appearance na tinatawag na kaguluhan. Wala po, generally peaceful po. In fact, sa lahat po ng checkpoints natin, wala pong 20 ang ating pong naaresto at nakumpiskahan ng mga short firearms. Unang radyo, unang balita.
Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng 8 o 5:21 na po ng umagang oras na yan. Hatid po sa atin ni MP Butch Malang na tumatakbo sa unang distrito po ng SJA, number 2 sa balota, nasa ilalim ng BFP. At ang oras na yan, hatid po sa atin ni Sultan Dato Teng Gombila na nominee ng traditional leader, number 5 sa balota, sa ilalim po ng Bangsamoro Federalist Party. Umango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Atin na pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita, isang lalaki patay sa nangyaring pamamaril sa bayan po ng Tuganan Special Geographic Area. Sa detalye sa radyoman, Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Nga di nakilalang salarin sa barangay Pamalian sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bago magtatanghali kahapon. Kinilala ang naturang biktima na si Bong Buda nasa hustong gulang residente na sabing bayan. Ayon sa kaanak ng biktima, nakatayo lamang umano ang biktima sa gilid lamang ng kalsada nang bigla itong lapitan ng di nakilalang salarin at walang habas na pinagbabaril gamit ang pistola. Dahilan upang magtamo ito na maraming tama ng bala sa katawan. Patapos may sagawa ang krimen ay mabilis na tumakas ang mga suspect patungo sa di matukoy na direksyon habang ang biktima ay iniwang nakabulagta sa nasabing lansangan. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo sa naturang pamamaril at kung sino ang nasa likod ng naturang krimen. Kaasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak, Armen. Unang radyo, unang balita. Samantala, drug suspect naman arestado sa bypass operation ng PNP Station 3 sa Poblasyon 2 dito sa Cotabato City kahapon. Ating dakwan sa report si Radyoman.webs. Go ahead, .web, sa detalye ng report mong yan. Arestado ng mga operatiba ng Police Station 3 Drug Enforcement Team ang lalaking tulak umano ng iligal na droga matapos kumagat sa bypass operation alas 7 kagabi sa bahagi ng Purok Pagkakaisa, Barangay Poblasyon 2, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Nasruddin Rakim, 19 anyos, may asawa, construction worker, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa transaksyon ng isang malit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga ng 680 pesos. Nakakulong na sa Stasyon Trans ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9065 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat, .web, sa balitang yan. Samantala, ating ganakwan na report naman ni Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Arestado ang isang 33 anyos na driver sa kinasang routine checkpoint ng mga pulis matapos matuklasan sa kanyang minamanehong van ang tinatayang 727,328 pesos na halaga ng smuggled cigarettes na walang kaukulang dokumento sa barangay EJC Montilla ng Tacloban City, Sultan Kudarat Province. Ayon sa Tacloban City Police, nakumpiska mula sa loob ng puting Toyota Hiace van ang 14 na master carton ng Ford at 3 master carton ng Canon cigarettes. Nakilala naman ang naarestong suspect na si alias Prinsipe, residente ng Maguindanao del Norte at hindi umano nakapagpakita ng kinakailangang dokumento at clearance mula sa Bureau of Customs. Dahil dito, kulong ang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin this morning, kay Matwa Manguda sa bahagi po ng Tabiran, sa Dato din na Sinswat, at kay good morning daw sa Gyalil Osman family, at sa kay Fatima Otto Abdullah, Ayub Al-Hadja sa RH9 sa Cotabato City, kay Father Elmar Cortel, good morning Pad, sa bahagi po ng UP sa Maguindanao del Norte, at kay Ronnie Gamit, good morning, kay Michael Usman. Watching from Ulandang, SJ Farm sa Pastilan sa Ulandang. Kay Diara Uyaw, good morning sa bahagi po ng Maynila.
at kay Sir Dats Aragasi sa bahagi po ng RH9 dito sa Cotabato City. Oras po natin ganap ng alas 5:26 na po ng umaga ang oras na yan. Atid po sa atin ni Doc MP Tumanda Antok na tumatakpong Parliamentary District sa 2nd Distrito ng Cotabato City, number 1 sa Balota, sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Tayo po'y huhigop muna ng Masilmani Strong Coffee para meron po tayong lakas sa buong maghapon. Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Nagapay siya sa pag-asa, paglilingkod siya ang nauuna. Anak ng revolusyonaryong Bangsamoro. Kumandebasa, tayo nang magkaisa at manindigan, may alisan sa luna. Karon ating samahan, matadang na pamilyang Bangsamoro. Lahat kasali sa baba, kasama ka palagi, kasama rin si Bayanies. May San Saluna Caro, nominee number 3 sa Bangsamoro Party, lahat kasali. Ikaw at ako, tayong lahat sa Papa, lahat kasali. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam. Kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labi-labi din sa kanu sakop po District 5, Maguindanao del Sur. Saki so watanu Suldo, si Anwar Almada, alias Young Fighter, si Nugo na UBGP, so Imay Lip sa mga kandidato sa District Representative, siya sa District 5. Miyako number baluta na number 1. Number 1 sa baluta. UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Attorney Lanang Ali, Attorney Lanang Ali, Attorney Lanang Ali, Attorney Lanang Ali. Hindi sa galit, hindi sa takot, kundi sa tapang na may malasakit. Sa pagkakaisa, sama-sama ang tinig para sa Bangsamoro na ating iniibig. Attorney Lanang Ali, hey, 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 hey. Attorney Lanang Ali, ho, 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 ho. Tinig ng katotohanan, tinig ng paninindigan. Attorney Lanang Ali, Attorney Lanang Ali. Halina kayo! Tara na kababayan! Sama-sama nating isigaw! Sa ngalan ng Christians for Peace, C4P, ako po si Edgardo, Group Edgar Ramirez, number 7 sa Baluta, at Bro First Lagman, number 4 sa Baluta, ay kumakandidato sa pagka-representante sa settler communities. Ngayong September 14, 2026, ang ating dalangin na tayo'y magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang inyong pagboto sa amin ay tagumpay ng mamamayang Kristiyano, Bangsamoro at non-Moro ay peace. Ang darating na makasasayang parliamentary election ay tagumpay ng buong Bangsamoro. Ang aming panalo ay panalo ng buong Bangsamoro. Ang ating tandaan, numero 7 sa Baluta, Prof. Edgar Ramirez, numero 4, Bro First Lagman, representante para sa settler communities. Maraming salamat po. Numero 7 sa Balota, Percy Balagman, numero 4 sa Balota. Bangon tayo, shift na ako.
Future supervisor ako, Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa panahon ngayon, goodbye lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumitmantsa pero di masakit sa kamay. Goodbye lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng 5:34 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid po sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr., number 19 nominee ng UBGP, numero 13 sa balota. At ang oras na yan hatid din po sa atin ni Engineer by Ali Caron o MP Engineer by Ali Caron, third nominee ng Bangsamoro Party, numero 2 sa balota. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap na nyo po Radyo Man. Ngayong araw po ng Tuesday mga kasama. Ngayon po ay may sesyon sa Sangguniang Panglungsod at sa Sangguniang Panlalawigan. Napakabilis na panahon, parang kailan lang ay pumasok yung buwan po ng August. Ilang tulog na lang. Abay, lalabas na po sa inyong mga kwarto si Jose Marichuan para tayo po ay handugan ng kanya po mga Christmas song mga kasama. Napakabilis, magka-countdown na naman tayo ng Christmas song sa beer month, unang beer month sa susunod na buwan. Setyembre na po mga kasama, talagang nagpapahiwatig na po yung Christmas season. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ate Jane, Kuya Jun Amis, sa Team Talipapa, kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Good morning kay June Piang. Pakibati naman ang mga tropa ko na construction worker dyan sa NDU na always pong nakikinig sa 90.9, si Lamberto Sahudan, Jonard Abdul, lalo na sa kanya pong mga anak. Sa UP, especially sa kanyang asawa na si Geraldine from Awang. Good morning kay Main Masukat Akan. At sa kanya pong misis dyan sa Baguio po ng
New Lower Bicotan na sa Taguig. Kay Parida Balabagan, good morning sa Labungan o sa Lagundi SGA sa Tugunan. Good morning po sa inyo kay Sir Dato Uno Oto Di Maukom sa Dato Saudi. Good morning sir dyan sa DSA. At kay Mambay Mems Balaw, good morning sa area po ng San Pablo Village kay Kuya Tata at kay Ate Diding. Good morning sa Awang at kay Kuya Raymond Abakahin. Sa mga dagdag pa rin pong balita natin, maglalagay ng quick response team ang 14th Mechanized Company ng 2nd Mechanized Battalion na nasasakupan po nito ang bayan po ng Dato Denison SWAT. Ito ang sinabi ni Second Lieutenant Amil Gabi sa isinagawang Municipal Peace and Order Council meeting kahapon nang pinatawag ni Mayor Baba Amas. Anya, bubuo ng quick response team sa bawat mga barangay bilang bahagi ng hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kanilang mga lugar. Ito'y bilang tugon na magkaroon ng mabilis na responde ang bawat barangay sakaling may mga insidente tulad ng pananambang na nangyari noong Sabado po ng hapon sa Chief Minister o sa iba pang mga insidente o mapigilan ang ganong kahalintulad na pangyayari. Unang radyo, unang balita. Paano gawin yung QRT? Actually, Mayor, mga nakaraang buwan, nag-ikot kami niyan, Mayor. Meron tayong mga barangay na nakapag-comply ng QRT. Meron mga barangay na nakapag-submit sa amin. Ngayon, nung maalala ko, sa mga barangay na nilapitan ko na maggawa ng QRT, alam ko, meron kayong buong GC, di ba? Meron kayong group chat ng lahat ng mga barangay chairman. Ang maganda siguro dyan, yung mga barangays na nakapaggawa na ng QRT, kasi yung mga barangay na ito, mga kasama, is binigyan namin sila ng soft copy. Kumbaga, yun yung gagayahin nila. Kumbaga, papalitan na lang nila yung mga pangalan nila doon, papalitan na nila kung sino yung pinakahid. Tapos ilalagay lang yung pangalan ng CEO namin. So maganda dyan, since pinag-uusapan naman natin is coordination ng bawat barangay sa amin. Para mas madali is yung mga barangays na meron ng QRT. Actually marami-rami na rin mayor yung mga barangay na may QRT. Spanning sa malapit sa Kapitan hanggang Bagoyengin. Meron na mga mga QRT dyan. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, kahapon sa probinsya po ng Basilan, pinangunahan ni UBGP Chairman at President ng UBGP, MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, ang naturang pangatlong Grand Proclamation Rally ng UBGP. Kasama din po nito ang Vice Chairman ng partido na si Muager Iqbal. Dumalo sa naturang aktibidad ng mga kandidato, leader, miyembro at taga-suporta ng UBGP mula sa iba't ibang bahagi ng Basilan. Tampok sa programang pagpakilala sa mga kandidato at paglalahad ng mga layunin at plataforma ng partido. Binigyan din ang pagkakaisa, mapayapang halalan at pagsusulong. Ng kaunlaran sa Bangsamoro. Patuloy namang dumarami ang mga dumadalo habang dumarami din po ang nagpapakita ng suporta sa UBGP. Kahapon na sila din po ay nag-courtesy visit kay Governor Muchiba Hataman, si UBGP Chairman Alhaj Murad Ibrahim kasama si Vice Chairman MP Muager Iqbal. Unang radyo, unang balita. Parliamentary election. Itong election na ito ay hindi ito basta-basta election. Ito ay para sa United Bangsamoro Justice Party at sa Moro Islamic Liberation Front. Party ito ng ating pagpapatuloy
sa struggle bilang Bangsamoro na napapakaloob sa ating mga kasunduan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Alam niyo na maraming taon tayong nakipaglaban sa gobyerno. Maraming mga organisasyon kasama natin na nakipaglaban sa gobyerno. So, marami tayong narating. Pero ngayon, nandito tayo sa punto na ang struggle natin ay na-translate dito sa election. Itong political parties. Ito ay parte ng patuloy na struggle bilang Bangsamoro na napapaloob sa ating mga kasunduan sa pagitan ng MILF at sa gobyerno ng Pilipinas. Kung kaya nananawagan tayo sa lahat ng Bangsamoro na makiisa at makilahok sa pamamagitan ng pagpunta sa ating mga voting center at iboto ang number 13 sa ating mga balota, ang United Bangsamoro Justice Party. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:42 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ni Prof. Edgar Ramirez, sa first nominee ng Settler Community. Number 7 po sa inyong balota. At kay Percival Lagman, number 4 sa balota para sa Settler Community. Dito naman sa South OP kahapon, nagkaroon din po ng pagpupulong ang mga barangay officials at ang mga barangay kagawad at mga supporters po ng Bangsamoro Federalist Party. Ito po ay pinangunahan ni Maguindanao del Sur BAP President MP Michael Mitimbang. Kasama din po nito ibang mga opisyal ng BAP na kung saan binigyan din ni Mitimbang ang pangunahing layunin ng BAP na mayangat ang kabuhayan at kalagayan ng mga Bangsamoro sa South OP sa pamamagitan ng mga konkretong proyekto at programang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Unang radyo, unang balita. Kapunta dito sa South OP ay binigyan nila ako ng substantial ay Municipal Hall during his term as a Ministry of Interior and Local Government. So, nandyan naman. So, meron naman tayo nagawa diyan na gymnasium kamakailan, turnover natin sa mamamayan ng South OP. At marami pang mga proyekto na dapat natin ilaan dito sa South OP. Kasi ang gusto ko mangyari dito sa South OP, na yung mga programa sa Talayan, Gindulungan, sa Datuangal, ay ganun din. Pati sa Datupiang, sa lahat ng mga municipalities ng Maguindanao del Sur na habot kaya natin, ay dapat kung anong hinaing ng taong bayan, dapat ibigay natin. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, 2 katao naman ang nahuli sa isang checkpoint ng PNP sa Datuangal Mitimbang na may kainalang pagkilos at nakuhanan po ng illegal na droga. Ito ang sinabi kahapon ni Police Major Sol Carnain na kunakon ang hepe po ng DAMA PNP. Ang naturang mga individual ay nakapiit na at nakatakdang sampahan ng kaso ng PNP. Unang radyo, unang balita. Kahapon, nagkaroon tayo ng joint checkpoint. Kasi may natanggap tayo na tip. Accordingly, may dadaan daw na multi-cap. Opo. So sa description niya, may multi-cap daw na puti na dadaan sa area ng checkpoint. So nagkaroon tayo ng briefing sa mga tropa na i-search nila yung subject. So ganun ang nangyari, dumaan yung sinasabing target. So
nahuli natin yung kwan. Kasi may violation siya. Refuse to disobedience. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras natin ganap ng alas 5:46 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ni Attorney Omar Yasser Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA Party. Tatak RMN. Number 2 sa inyo pong mga balota. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Balikan natin mga kasama yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman maestro, sinasabing MILF Adjunct, CCCH sa LGU Militara PNP. Nag-imbestiga kahapon sa crime scene sa Barangay Bito sa Dato din ng Sinsuata sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Personal na nagtungo kahapon na ang MILF Adjunct sa crime scene sa Barangay Bito sa bayan ng Dato din Sinsuat at sa Maguindanao del Norte. Sa pangunan ni Team Saituan Nur Ali Alamada at Dena Pandita sa ilalim ng supervisyon ni MILF Adjunct Chairman Anwar Alamada. Kasama si Municipal Councilor Dato Surab Lumangal, MILF CCCH Member Abu Saymaw Sain at mga tauhan ng PNP Militar matapos ang panamang nitong Sabado ng hapon sa convoy ni Barma Interim Chief Minister Abdul Rauf sa Migambar Makakuha. Ayon kay Councilor Lumangal, nagsanib pwersa ang mga otoridad upang siyasatin ang lugar at tipunin ang mga ebidensya na makakatulong sa mabilis na paglutas sa insidente. Nananawagan din si Lumangal sa mga residente na makipagtulungan sa mga otoridad upang agad na matukoy at mapanagot sa batas ang nasa likod ng pananambang. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban South Attack, RMN. Unang radyo, unang balita. Samantala, 38 anyos na construction worker kulong sa bypass operation sa Dato Paglas. Sa detalye sa radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Arestado ang isang 38 anyos na construction worker matapos kumagat sa anti-illegal drug bypass operation sa Purok Pinamaga, Barangay Poblasyon, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang naarestong individual na si Abdul Karim Pandian Sulaik, may asawa at residente ng Purok 4 ng Barangay Lumoyon sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang isang maliit na heat-seared plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu na may tinatayang timbang na aabot sa 0.35 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 2,380 pesos kabilang ang iba pang mga non-drug paraphernalia at personal na kagamitan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang sospek habang inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala ating dakwa naman na report ni Radyoman na Dato Web. Sigurad Dato Web sa iyong report. Maaaring makaranas ng pagtaas ng transmission rates ang mga consumer ng mga pribadong distribution o distribution utilities at electric cooperatives na makikita sa kanilang bill ng kuryente sa August 2026. Ito ay dahil sa matinding pagtaas ng mga bayarin sa Ancillary Service o AS. Ang AS rates ay mga pass-through cost na ipinapasa lang ng bayad para sa kuryenteng ibinibigay ng mga power generator na nagbibigay ng ancillary service tuwing may hindi balanse ang supply at demand. Tumaas ito ng 30.85% mula sa 0.79 centavos per kilowatt hour noong July patungo sa 1 pesos 0.03 centavos kilowatt per hour sa billing period noong July. Binigyan din ng NGCP na hindi sila kumikita sa AS at hindi nakikinabang sa anumang pagbabago sa presyo nito dahil ang mga ito ay direktang ipinapadala sa mga generation companies ng may bilateral contract sa NGCP. At ito ay isang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP para sa AS na kinukuha mula sa reserve market. Samantala, ang transmission wheeling rate ng NGCP o ang bayad sa paghatid ng kuryente sa transmission grid ay bahagyang tumaas din mula sa 0.50 centavos kilowatt per hour noong July, naging 0.54 centavos kilowatt hour noong July. Sa kabuuan,
ang equivalent average transmission rate para sa distribution utilities at electric cooperatives para sa billing period ng July na singilin ay tumaas ng 22.22% tungo sa 1 pesos 75 centavos kilowatt hour mula sa 1 pesos 43 centavos kilowatt hour noong July. Muling iginit ng NGCP na malaking bahagi ng kabuang transmission rate ay dahil sa mga bayarin para sa ancillary services. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng draw ng piseso na kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas sa 353, samantalang 5 PM naman 331. Alas 9:03 sa 580. 4D naman alas 9 kagabi lumabas 4845. Super Omega Lotto naman nasa milyones na pa-premyo 645, nasa 16.6 milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin na 41, 01, 43, 30, 10 at 33. 655 naman nasa 138.1 na milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin na 04, 20, 38, 03, 50 at 24. Congratulations sa nakakuha ng winning combination na yan. Maiuwi po ninyo ang 138 million pesos. Good morning kay Sultan Kudrat Administrator Sultan Banjo Mampun Al-Hajj. Sabi niya, happy 79th founding anniversary Kudarateños. Ito yung ating idol, president na, chairman pa at administrador po ng Sultan Kudarat. Morning sir. At kay Ray Molina sa bahagi po ng Candao Compound sa Santos Street. Good morning daw kay Bapa Miro, kay Bapa Alan, kay Bapa Nasser at kay Late from Makilala, kay Dato Uno-Oto di Maocom, kay Dato Pike Benito sa Tabiran, kay Sumulo Dumanya Sinsin. Pa-shoutout sa mga katrabaho ko sa Yaping Chong Girls, sina Cynthia Sumulo, Risa Dalin at si Marilyn. Kay Montaser Geman Aloy, good morning. Nasa Paranaque daw siya, 8 days na daw, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Kay Ma'am Marites Carillo de la Torre Sidon, good morning Ma'am Bing. Kumusta ka naman Ma'am Bing? At kay Kuya Bong Sidon dyan sa Talipapa. At kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Sahara Ganoy Oto ng Salama Banisilan. Sukran. Susunod na sina Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sa Abang sa programang Straight to the Point. Oras po natin ganap ng 5:53 na po ng umagang oras na yan. Hatid po sa atin ni MP Attorney City Pahani Uyuyod, fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa inyo pong balota. Ating naging kagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillo at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Laswan, Tatak RMN. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.